Mama Colleen. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ana, 33, taga Rizal. May ka-live-in partner na 49 years old naman. Itago nyo na lang po sa pangalang Tyron, taga Laguna. Mama Colleen, nakilala ko po si Tyron sa text. Naging textmate ko siya, 19 pa lang ako. Minsan text, minsan walang paramdam. Hanggang isang araw, taong 2015, bigla siyang tumawag nang hindi lang daw niya alam kung ano yung dahilan. Nangangamusta. Nasa bahay lang ako noon that time. Dalaga pa, nag-aalaga ng mga kapatid. 6 po kaming magkakapatid. Nagkwentuhan kami, tumagal pa ng ilang days. Hanggang isang araw, nag-decide ako na pumunta ng Laguna para mag-apply ng trabaho sana. Ginawa niya po, pinadalhan niya ako ng 1,000, pamasahe ko raw. May work siya noon, na driver po siya. That time, hindi ko pa po alam ang itsura niya. Never ko pa siyang nakita since naging mag-text mate lang kami. So eto na nga, pumunta ako sa Laguna. Yung kapatid niya po ang nagsundo sa akin kasi may work daw siya nung time na yon. Right after noon, dumiretso kami kung saan sila tumutuloy. At yun na nga yung una naming naging pagkikita. First impression ko kay Tyron, mabait siya. Kaya ako po madaling nahulog sa kanya. Habang nagkukwentuhan kami, nag-open up ako sa kanya ng problema ko. Umiiyak ako habang nag-open ako kasi gusto ko matulungan yung pamilya ko. Hanggang sa yung kwentuhan na yun, may nangyari na agad sa aming dalawa. Opo, may nangyari agad sa aming dalawa na pareho naman naming ginusto. At sa gabing yon, doon ko rin nalaman na may sakit siyang luslos sa kaniyang private part. Sabi ko, okay lang. Ang mahalaga kung sino siya at paano niya ako itrato. That first night nga, unang pagkikita ng personal. Unang may nangyari sa aming dalawa. Nilagyan na namin ng label ang aming relasyon. Habang lumalalim pa ang gabi, panay text na ng mga magulang ko kung uuwi ba raw ako. Ang ginawa ko, in-off ko na lang muna ang cellphone ko. Kinabukasan, pag-open ko, ang daming text ng father ko. Tinatanong ko, mag-aasawa na daw ba ako? Kasunod ng, okay lang naman daw sa kanila ni mama. At sumagot ako na, opo. September 2015, niyaya ko si Tyron umuwi ng Rizal para magpakilala sa father ko. 39 siya that time. Ang father ko naman po ay 43 years old. At noong mga panahon naman na yon, ako naman po ay 23 years old. Okay naman sa father ko. Nakilala nila si Tyron, kinausap kung seryoso ba daw talaga siya sa akin. Pakasalan daw ako at marami pa silang ibinilin kay Tyron. After ng pag-uusap, sumama na ako kay Tyron pauwi sa Laguna. Dala na po ang mga gamit ko. Mga ilang buwan lang nakalipas, nawala ng trabaho si Tyron. Kaya ang naging setup namin ay sa nanay niya muna kami nakipisan. Doon ko naranasan ang hirap makisama, lalo na sa mga hipag kong mga babae. Nalaman ito ng father ko na walang trabaho si Tyron, kaya pilit akong pinapauwi sa amin. Dito ako sinabihan ng father ko na para na nga lang daw akong anak ni Tyron, hindi pa ako kayang buhayin. Na habang hindi pa daw malaki ang problema, habang maaga pa ay alisan ko na si Tyron. Di lang ako umiiyak na lang ako ng palihim. Pagdating talaga sa father ko, napakababaw ko masaktan, lalo na kapag nagsalita sa akin. So ayun, hindi ako nagpatinag. Mas nang ibabaw ang puso ko kesa sa isip ko. After a year, nakahanap naman siya ulit ng trabaho. Auto mechanic siya sa Laguna. Okay naman, malaki ang kita niya. Nakakapag-abot ako sa parents ko kahit papaano kada uwi namin sa Rizal. Nagbibigay kami sa parents ko. Tricycle driver ang father ko, syempre, kulang.
hindi sapat ang kita niya sa araw-araw. Then after 4 years, nabiyayaan kami finally ng anak ni Tyrone. Tuwang-tuwa si Tyrone kasi po sa edad niya, magkakaanak na siya. Natuwa rin ang magulang ko dahil unang apo po kasi nila ito bilang ako po ang panganay sa aming 6 na magkakapatid. Ilang months bago ako manganak, umuwi ako sa Rizal kasi gusto ko dito manganak. 2018 nanganak ako sa first baby ko, okay naman. Okay naging takbo ng pagsasama namin, naging mas masaya, hanggang pinauwi kami ng father ko kasi nakabenta sila ng lupa. Sila daw magpapabinyag sa baby ko. Siyempre, masaya kami. Wala kaming gagastusin. Okay naman, pumunta lahat ng kapatid ni Tyrone at magulang at mga pamangkin. Ilang taon pa ang lumipas hanggang sa 2020, nag-pandemic. Naabutan kami ng lockdown sa Rizal. At dito, nawala ng trabaho uli si Tyrone dahil nagsara ang pinapasukan niyang trabaho. Dito kami sa parents ko tumira. Tumutulong si Tyrone sa father ko sa bukid, magpatik ng lupa at nakasurvive naman kami. Matapos nga ang pandemic at lockdown, nakauwi na kami ng Laguna ni Tyrone. Nakahanap uli siya ng work as driver ng agent sa mga maglo-loan. Ilang taon lang humihina yung mga nagpapaloan sa amo niya kaya bihira na lang sila makapag-drive. Kumbaga 3 beses sa isang linggo na lang. Napagkakasya ko naman ang budget namin kasi minsan nagpapadala ang magulang ko kapag wala kami. Kapag birthday ng apo nila at birthday ko nag-aabot sila. Hanggang taong 2022 nga, Mama Colleen, nabuntis ako sa second baby ko. Masaya kami. Nagkakaroon ng kalaro yung panganay ko. At nakapanganak na nga uli ako. Umuwi kami ng Laguna hanggang sa wala ng trabaho na naman si Tyrone. Nakahanap ako ng work sa mga online para sa kanya. Tinawagan naman siya sa interview. Tanggap na siya. Kailangan na lang ng requirements. Nakakuha na kami ng ibang requirements. Isa na lang ang kulang. Medical. Sinabi ko to sa parents ko na nag-a-apply si Tyrone kaya nagpadala sila ng pampamedical niya. Hanggang sa dumating na ang kinatatakutan namin. Bumagsak siya sa isa sa 5 test na ginawa sa kanya. Oh, no! Ang kaniyang luslos. Oh, no! In short, hindi siya physically fit. Delikado daw sa lagay niya. Sa kabila nun, nagmakaawa si Tyrone na baka pwede tanggapin pa rin siya dahil 2 na nga ang aming anak. Kaya nga lamang po, hindi daw talaga pwede. Imaginin mo, halos lahat ng test ipinasa niya. Isa lang ang pumalya. Naiyak na lang ako sa lungkot at nagtanong na bakit ba nangyayari ito sa amin ni Tyrone. Oh, no! Mama Colleen, lumipas ang ilang buwan, ganun lang ang sistema ng pamumuhay namin. Kapag kumita siya sa paggawa, binabudget ko na lang. Hanggang sa dumadaing na ako sa mama ko. Nahihirapan na ako. Gusto ko na lang magtrabaho rin. Sinabihan ako na umuwi na lang daw muna kami sa kanila at doon daw muna kami manirahan. Kung gusto ko daw mag-work, sila daw ang bahala sa anak ko. Pero ayaw naman pumayag ni Tyrone na magtrabaho ako. Kinausap siya ng father ko sa call. Sinabi na kung di niya kaya buhayin kami, ibalik na lang daw kami sa magulang ko para daw hindi siya mahirapan. So umuwi kami sa parents ko, hinatid kami ni Tyrone, bumalik siya sa Laguna, siya lang mag-isa sa bahay ng walang trabaho. Mama Colleen, puro away kami that time, tinatanong ko nanay ko niya kung kumusta siya. Nakahiga lang daw maghapon, nanonood ng TV, hindi nalabas, wala nga daw trabaho. So ako sobrang stress na hanggang sa wala nang madede sa akin yung baby ko. Breastfeeding kasi ako noong mga time na yon. Ilang buwan pa ang dumadaan, nagbabago na ang pakikitungo sa akin ng magulang ko. Dito na nakakarinig na ako ng mga hindi magagandang salita at parang pinapaboran na yung isa sa kapatid ko. Mas iniintindi, kinakampihan yung hipag ko. Ang dami ko nang nadidinig. Iyak na lang ako ng iyak gabi-gabi. Wala akong masabihan na feeling ko mag-isa lang ako. Alam mo yung sama-sama na po yung stress at sama-sama na yung sama ng loob ko. 1 taon ang lumipas,
wala pa ding work si Tyron. Nabuhay siya dahil nandun siya sa magulang niya. Hindi na lang ako nag-iimik dito sa bahay, lagi na lang ako malungkot at hindi na nalabas ng kwarto. Dito na rin nag-umpisa na nagiging mainitin na yung ulo ko na pati anak ko ay napapagalitan at nasasaktan ko sa harap ng mga kapatid ko. Oh, no! Dahil naiinis sila sa anak ko na makulit daw. Minsan nga nasampal ko yung anak ko sa harap ng mga kapatid ko habang sinasabi ko na ayaw nga nila sa'yo. Sinabihan na kita na wag natatabi sa kanila. Dahil nga mamakulin konting kibot ng anak ko, pinapagalitan nila. Hanggang sa nag-away kami ng father ko, sinabihan ako na pinag-iinitan ko daw yung anak ko. Alam mo yun, na ang sabi pa niya sa akin, sa ginagawa ko raw sa anak ko, balang araw daw, gagawin daw sa akin ng anak ko kung ano ang ginagawa ko. Basta ang dami na pong nangyayari. Nade-depress na po ako to the point na naglalagas na minsan ang buhok ko, dulot na rin nga po siguro ng depression. Lumipas pa ang ilang buwan. Ito na nga, sinabihan ako ni Papa na kontakin ko si Tyron dahil may naghahanap daw ng driver sa lugar namin. Kapag wala siyang drive, siya ang nagpapakain ng mga alagang hayop ni Papa. Mga baboy, manok, pato, aso. At dito na rin, nakakarinig ng hindi magagandang salita si Tyron mula sa aking father. Sisigawan siya, pagtatawanan siya, kukutyain siya, sasabihan ng kung ano-ano ng father ko. Siyempre bilang partner ni Tyron, masakit sa akin yun. Wala akong magawa kundi iiyak ko na lang sa gabi. Kasi nga, nandito kami sa father ko, walang binabayarang mga bills. Yung mother ko naman, siya minsan ang bumibili ng mga bigas, mga rekado sa pagluluto, kapet asukal, minsan nagbibigay sa akin ng porsyento ko sa tuwing nakakabenta ako ng baboy at may mga nangungupahan po sa apartment. Alam mo yun, parang simula nga nito na nagsunod-sunod ang problema. Simula nung pumisan na kami ng tuluyan sa aking mga magulang, hindi na po magagandang salita ang naririnig ko sa kanila. Na minsan nga, kino-call out nila yung pagiging mahina daw ni Tyron, nakawawa daw yung mga anak ko, na parang kulang na lang. Talagang gusto na lang nilang paalisin si Tyron sa buhay namin. Sinasabi pa ng tatay ko na parang mahina na yung asawa mo kasi matanda na. Parang ganun ba? Tapos kahapon may pinapagawa sa father ko sa bakod. Siya po yung pinaghuhukay. Alam mo yun, Mama Colleen, masakit daw yung balakang ni Tyron so hindi ko pinapasok. Ang sabi ng father ko, ano na nga ba daw ang nangyayari sa buhay niya? Kapag konting kibot, nagre-reklamo siya, iniinda niya kaagad. In short, nawawala na po ng believe ang tatay ko kay Tyron. Mama Colleen, nakikita ko naman na ginagawa naman ni Tyron ang lahat. Pero ganun ata talaga, hindi nagiging sapat sa mata ng aking mga magulang. Sobrang sakit na po ng ulo ko kakaisip kung ano pa ba yung mga dapat naming gawin. Lagi na lang po akong umiiyak gabi-gabi. Hindi ko na rin talaga alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Muli, yan po ang masalimuot na pinagdadaanan ko sa aking buhay ngayon na sana po ay mapayuhan niyo ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Muli, ako po, si Ana, 33 years old, taga Rizal. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ka-winner, napakinggan nga po natin ang kwento ni Ana dito po sa Heart to Heart with Mama Colleen. Sa totoo lang, ang dami-daming nangyayari sa buhay ni Ana ngayon. 'Di ba? Na parang kahit sino mapapatanong, natutulog ba ang Diyos? Pero alam mo, ka-winner, sabi nga 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi naman talaga, alam mo 'yon, bibigyan naman talaga tayo ni Lord ng blessing eh. Hindi naman siya natutulog eh.
Minsan ibibigay niya yan sa panahon na alam niya na kailangan na natin yan. Yung magugulat ka na lang isang araw, uy! Grabe, ang galing ni Lord. May miracle. 'Di ba? Pero nasa tao pa rin kasi talaga ang gawa. Mas ibinibigay ito sa mga taong deserving, na nakikita niya na may ginagawa, may ikinikilos para humayahay ang buhay. Mama Colin, paano mo nalaman? Nakausap ko siya kanina. Charing lang. Hoy! Ayoko pang kausapin siya, baka mamaya. Lord, ako lang magpe-pray, pero tsaka na tayo mag-usap, ha? Wag mo nang tumawid. Hindi, alam mo kung bakit nasabi ko to? Kasi naniniwala ako na minsan, yung mga panahon na parang walang-wala ka, yung mga panahon na worried ka, magugulat ka na lang. Biglang dumarating yung solusyon. Tried and tested yan ni Mama Colin, basta itataas mo sa kanya lahat ng worries mo. Yung kapag in-uplift mo, kapag ka natutunan mong iakyat sa kanya yung mga problema mo, kapag ka naniwala ka sa kanya, yung faith mo sa kabila ng mga duda mo or mga questions mo, why it's all happening to you. But when you learn na ilapit sa kanya, Lord, please help me. Ano po ba dapat kong gawin? Lord, itataas ko lahat ng pinagdadaanan ko sa iyo. Lord, guide me. Sasabayan ko ng gawa. Sasabayan ko ng kilos. Hindi lang puro dasal. Kumbaga, kasabay ng pagdadasal ko, kasabay ng faith ko sa Kanya. Kumikilos din ako. Alam mo, magugulat ka na lang isang araw. Yung ipinapanalangin mo, biglang ibinibigay na sa'yo. Minsan, sorpresa pa yan eh. Yung tipong sa isang araw na hindi mo inaasahan. May mga araw na parang hindi mo ine-expect yung blessing. Magugulat ka na lang, hala, may blessing si Lord, ang galing. Kaya number 1, ngayon na napanghihinaan ka na ng loob, ngayon na nakakaramdam ka na ng depression na para sa iba, arte lang yan. Depression is real. Diba? Kaya nga grabe yung panawagan ng advocacy ng karamihan ngayon on how to fight depression. It is real. Hindi namin i-invalidate. Ako personally, I will not invalidate yung nararamdaman mo ngayon because it's real. Pero alam mo be, alam mo Ana, habang nakakaramdam ka ng depression ngayon, kung tingin mo, dahil wala kang ginagawa ngayon, at kinakaya-kaya ka ng mga taong nasa paligid mo, baka feeling mo lang nagsa-self-pity ka lang, baka feeling mo lang kinakaya-kaya ka nila, pero baka ang ibig sabihin nun, kumilos ka na. Ang ibig sabihin nun, baka naman pwedeng tumulong ka na. Kasi you are just on your 30s, ilang taon ka pa lang, 33 years old. Yung fire mo na magbalik trabaho, i-push mo yun. Ngayon kung pipigilan ka ni Tyrone, i-push mo si Tyrone. Itulak mo siya, manahimik ka dyan. Charing lang. Hindi kailangan yung pag-usapan talaga, kailangan natin maging practical eh. Tama na yung pride natin na ako ang lalaki, ako dapat ang bubuhay sa'yo, wala nga. Again, hindi natin minamaliit si Tyrone, pero ito yung mga circumstances na ipinapakita na sa inyo ng universe, na pinapakita na sa inyo ni Lord na kailangan talaga may isa kumilos sa inyo. Tama na yung pride na ako ang lalaki, ako lang dapat ang magtatrabaho. Ikaw bilang babae, stand up kung ano sa tingin mo ang best para sa inyong mag-asawa. Yang pride na yan, hindi nakakabusog yan. Yang pride na yan, hindi mo makakain yan. Set aside that pride. Ako naniniwala ako mahal na mahal mo si Tyrone eh. Ganun mo siya kamahal. So do your thing, do your best para makabangon kayo pareho. Kasi ang pagbangon mo ay pagbangon din niya. Pag umangat ka, kasama mo siya sa pag-angat niya. Feeling ko hindi heartless ang magulang mo. Para tulungan kayo ng maraming beses ng father mo at ng nanay mo, para saluhin kayo ng maraming beses ng parents mo, hindi sila heartless. Ngayon siguro, nakapagsasalita sila ng hindi maganda. Siguro ngayon nagiging monster parents sila,
Kasi siguro yun na lang yung options para, huy, gumising naman kayo, huy, kumilos naman kayo. Kasi feeling ko at the back of their mind, they're thinking, paano pag wala na si father? Paano pag wala na si mother? Sino nang bubuhay sa inyong mag-asawa? So, siguro, hindi na gentle parenting ang binibigay nila sa inyo ngayon. Kung tingin nila, baka sakaling pag nagsalita sila ng hindi maganda, baka sakaling kumilos kayo, bumangon kayo, wag magpalugmok sa depression, baka sakali lang magbago ang buhay nyo. Again, lagi nating isipin na after all, nagke-care yung parents mo. After all, iniisip lang nila yung kalagayan ninyong mag-asawa. Hindi para kutsain kayo, hindi para maliitin kayo. Wag lagi nating tingnan yung ganon. Tapos na yung era na paawa effect. Tapos na yung era na iiyak na lang tayo pag walang makain. Tapos na yun, B. Magte-2025 na. Ito na yung panahon para kung sino man yung mga humahatak sa atin pababa, patunayan natin na kaya nating umusad. Kaya nating bumangon at kaya nating patunayan na we can be better versions of ourselves. Ganun lang yun. Labanan natin, tulungan natin ang sarili natin. Oo, nandiyan na tayo na nade-depress na ako. Oo, nandiyan na tayo na parang ganito, ganyan. Hindi eh. The only person na pwede makatulong para mawala din yan, sarili din natin. Huwag natin masyadong i-look down ang sarili natin. Alam mo, minsan kaya feeling natin lugmok na tayo. Kasi yun ang tingin mo sa sarili mo eh. You're looking down at yourself. Kumbaga ikaw pa lang, ikaw mismo, nilulook down mo na yung sarili mo na parang ganito na lang ako. But when you learn na iangat ang sarili mo sa sarili mong sikap, ganun naman yun eh. The respect na gusto mong makuha sa mga tao, makukuha mo yun. That is life. Tayo ang nagke-create ng buhay natin. Tayo ang nagke-create ng space, ng respect na gusto natin. So, labanan natin yan. Alright? Ana, 33 ka pa lang. Ana, kung hindi na matanggap sa pagdadriver yung asawa mo, again, pwedeng ikaw ang magtrabaho, pwedeng siya ang maging house husband, mag-create kayo ng business sa bahay kung saan kayo titira. Kayang-kaya yan. Maniwala ka lamang. Alright? Ako, hindi ko nakikitang masama ang magulang mo. Dahil ilang beses nila kayong sinagip. Ngayon, tama rin yung tatay mo na yung depression mo kasi yung frustrations mo parang yung anak mo na yung napapagalitan mo eh. Again, hindi kita masisisi kasi kapag halo-halo na yung nasa utak mo, naririndi ka na. Diba? Totoo yun ha? Yung anak mo yung napagbubuntungan mo. So, siguro that is a sign na kailangan mo ng kumilos bago pa mahuli ang lahat, bago yung anak mo ang tuluyan mo mapag-initan dahil sa mga pinagdadaanan ninyo. Mahal mo ang anak mo, alam ko yun. Magulo lang ang utak mo dahil sa mga nangyayari sa inyo. So please, kilos na, yan ang solusyon na nakikita ko. Magtrabaho ka, unti-unti mong ibangon ang pamilya mo, tapos na yung era na lalaki lang ang kumikilos ngayon. Kung kaya ng lalaki, kaya na rin ng babae. Bilang magpartner, magtutulungan kayo. Ang kahinaan ng isa, pwedeng maging kalakasan ng isa, at ang kalakasan ng isa, pwede naman maging kahinaan ng isa. Ganun po talaga yon. But at the end of the day, magtutulungan kayo para makalaya sa kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon.